Tsaka isa pa po, kung ito po ay ginagamit lang nila na propaganda para siraan si BP Sara, doon para sa 2028, bigong-bigo po sila. Nakita nyo naman, walang epekto. Bakit walang epekto? Pinakamataas pa rin sa lahat ng rating. Nakita nyo naman, walang epekto. Bakit walang epekto? Pinakamataas pa rin sa... Lahat po ng rating, dito po sa mga tunay na survey lang. Siyempre, rating ng mga hindi tunay na survey, puta, mananalo na yan. Okay. Kaya maging katanggap-tanggap rin po sana sa atin na meron tayong plan B. Ayan, nabasa ko eh. Si Baste po. Kasi pag tayo po, nagwatak-watak tayo sa plan B natin, sana Duterte pa rin po tayo. Kasi ang gagawin nila niyan, pag nabuwag si mang-i-intriga yung mga yan eh. Oh, hindi na, bakit si Baste pa rin? Dapat Duterte pa rin kasi yan lang po ang solid na boto natin. O, tapos mamili na lang si Baste kung sino ang kanyang vice president. Si Marcoleta, si Robin Hood, o kung sino pa man. Wag lang Marcos. Kasi nag-a-apply yung Aimee. Nako. Sa bagay, hindi po good si Baste tsaka si Aimee. Pan-trial, pag gumalaw mga magna at buhaya, ang imposible, pwede nilang gawing posible, lalo na dyan sa 16 votes. Iniisa sa nilang minority, ang SC, parang questionable pa. Yun talaga yun. Ganun talaga. Kaya nga dapat meron tayong Baste na plan B. Plan B. Si Erwin gusto. Pwede rin po si Senator Cayetano for President. Yun nga po yung sasabihin ko sa inyo. Pag yan po, mawawatak-watak po tayo pag may nag-ambisyon pa po. Maliban po sa Duterte. Kasi solid na Duterte na tayo eh. Eh kung sasabihin nyo pa, Senador, watak-watak na po. Yan po ang gusto ng kalaban natin. Kaya dapat ngayon pa lang, wala pa nagdedeklara ng iba. Pag hindi po umubra si BP Sara, si Baste po. Kasi siya na presidente ng PDP Laban, nakaporma na talaga eh. Siya rin yung pinuno ng Rage. Nakaporma na rin talaga si Baste. Eh kung mag-iiba pa po tayo ng presidente, yun po ang gusto nila. Kasi ngayon, yan po yung pagkakaiba ni BP Sara eh. Unawain nyo lang po muna, no? Si BP Sara, wala po magtatangka sa hanay natin na tumakbo. Ang ine-expect nila, pag hindi na nakatakbo si BP Sara, magkakanya-kanya na yung may mga ambisyon. Kaya dapat hindi po natin. Dapat ngayon pa lang, wala pang nagdedeklara, dinideklara na natin na ang tanging susuportahan natin si Baste, pag hindi po pwede si BP Sara. Kasi pag meron pa po kayong pinalutang na ibang pangalan, kahit pakakampi natin, yan po yung gusto nila. Mawatak-watak lang tayo eh. Okay na sa kanila yan. May 3 tumakbo ng mga panay Duterte. Hati-hati na yung mga Duterte. Badonsky, but why does it take 7 months to finish the impeachment? Does it mean kakasuhan at kulong si APC at Robin? Obvious ba na kakasuhan nila si Alan? Ayan na nga, nag-iimbestiga ng NBI. 2 pa nga eh. Ang iniimbestiga ng NBI, yung pong flood control, Ghost Project, at saka yung 2019 SEA Games. Pards, Aldrin, Lacquarin. Hindi na ako nanonood ng impeachment dahil tapos na yan. I-impeach nila si BP Inday. Ang solusyon na lang ay people power. Madali pong sabihin yung people power. Mahirap pong gawin yan. Tsaka si Inday na po nagsabi na hindi yan ang solusyon.
Hindi na ako, yan. Umamin na nga si Jokno pero pinaburan pa rin nila, bias na masyado. Member ng Tibay 8, Ligarda, Aimee, Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Bakit 8 lang sila? 8 plus 13. Oo nga. Yan yung naghirap pag walang legal background, Senator Marcoleta. Boss Baz, hindi na kailangan nila ang 3 boto, kundi 2 na lang para madali nilang makuha yun kasi wala na sa bansa ang 1 bilyar. Pagdating ng panahon, may babaliktad din ng mga kalaban na senador, Boss Buds. Meron yan. Alam nyo kung sino? Si JB. Kasi parang, putya, ginawa na sa tatay mo yan eh. Gusto mo ma-impeach yun, no? Kakalimutan mo yung ginawa sa tatay mo. Anong pangalan nito? Si Subiri. Kasi, ma-isolate na talaga sila sa Mindanao. Hindi nila gagawin yun. Pagdating ng panahon, yan, si Cayetano ba o si Robin pinapatamaan ni Erwin kanina? Sila po. Si Erwin, syempre, si Alan, Peter Cayetano ang pinatatamaan. Pero sa pool na rin si Robin doon. Sara Duterte. Kaya naman siya nagkaroon ng chance na yun. Kasi sa speech ni Robin. Sara Duterte at Marcoleta sana malakas din. Eh naman talaga pinakamalakas. Bakit malakas din? Yan talaga pinakamalakas. Sara Duterte. I-convict talaga nila si VP Sara. Hindi pa naman tayo, hindi sila nakakatiyak diyan. Kasi marami po riyan ay marami po diyan magtatakbo po ng senador. Si Win Gatchalian tsaka si Chis Escudero. Yung magkapatid na Estrada. O, kaya yun pa lang, 3 na kaagad ang pwedeng magpawalang sala kay BP Sara. Kasi kahit papano, umaastang pareha si Gatchalian eh. Tsaka si Chis Escudero eh. Ang lakas ng impact niyan pagka pumabor sila kay BP Sara, di ba? Gusto nila makuha yung Duterte votes eh. O di makakahati sila. Boss, sa DDS ba wala kayong leader sa mga vlogger para hindi magwatak-watak? Matitigas po ulo ng mga Duterte. Sa tingin nyo ba may eto po isipin nyo po. Sa tingin nyo ba may tatayong maglilider-lideran dyan para tapos lahat na ng Duterte vloggers susuporta na rin sa tatay yung lider-lideran? Imposible po yun. Nakikita ko sa mga Duterte vloggers ganun po talaga pag mga matatalino eh. Siyempre, sa kabilang panig po, ilan lang ang matalino dyan. Di ba? O di sama-sama lang yung mga yan. Pero sa mga Duterte vloggers po, malabo yan. Talagang, putya, kami na lang sa birada eh. Nakita nyo naman, panay maaangas na eh. Huwag na isama yung ibang grupo Iba-iba kasi talaga yung grupo. Kaya maganda kasi, kaya mahirap po yung mga sinasabi nyo na may magiging leader. Kasi hindi po kami, yan, correct. Yan sinasabi yun kasi yun eh. Wala kasi nagbabayad sa amin. Bakit naman po, sino ka naman para utusan mo kami para magtayo na organisasyon? Hindi natin kailangan yan. Maganda to. Alam nyo, organic ang mga Duterte vloggers. Kaya kita nyo, iba-iba yung topic namin. Yun po yung maganda ron. Dapat masiyahan kayo na may kanya-kanya kaming direksyon.
Kami sa Birada, kala nyo ba nagkokopyahan kami ng mga mga topic? Hindi kami nagkokopyahan yan. Kanya-kanya kami. Oh, take the key. Ayaw nyo nun? Pucha, iba-ibang vlogger, iba-ibang pananaw namin, pero lahat tayo Duterte supporter. Senor, dadalhin daw ni Attorney Season sa SC yung documents na kinuha kay Cheese. Karapatan po yan. Biruin nyo yun. Umami na nga si Sildoc no, na wala silang ebidensya, dyan lang kukunin eh. Fishing expedition kasi lalabas, di ba? Yan yung sinasabi natin noon pa, nagpe-fishing expedition lang kayo. Ayan po, pinatunayan na fishing expedition. Sir Bats, may balita po. What the minority does is you expose the plan of prosecutor and majority to have the ground in questioning the Supreme Court. That's good. Correct. Tsaka si Manscarpio rin. Binigyan nyo lang siya ng karapatan na tumakbo sa Supreme Court. Kasi pinagdesisyonan niya na, isasama niya yung kanyang mga dokumento. Mabuhay. Di pa ba obvious hanggang ngayon na wala silang evidence? Obvious naman po. Kasi kaya obvious, wala nga silang maibintang eh. Hindi nila maibintang na. Kasi ganito po pag may binibintang, di ba? Nagnakaw ng 500 million si BP Sara. Mayroon siyang may-ari siya ng 3 luxury cars pero wala yan sa kanyang salin. Mga ganun po yung tunay na bintang. Good evening. Crazy Brooks, hello and blessings always. Shin Hari. Boss, ilang taon ba ang bubuklatin sa mga bank accounts ni Sara at ilang bangkong pinag-uusapan nila dyan? Mula po nung 2007. Salin, mula nung 2007, sabi nga, putya, talagang makakakita kayo dyan ng discrepancy kasi 2007 eh. Kaya lang wala na silang mapapabilib na tao eh. Boss, ilang taon ba ang ayan? Boss Buds, nasa record na ng Senado ang pagbubukas ng bank account so madali nilang ngayon mapa-impeach ng kalaban ng gobyerno. Yun po nakakahiya. Pinabuksan na nila lahat tapos wala silang makikitang ebidensya. Di ba? Yan po yung nakakahiya talaga. Halimbawa, wala silang makitang ebidensya. Oh, patay sila. Nakakahiya yan. Pinaglaban-laban pa nila yan. Bukas po si NBI Director Matibag ang isasalang. Tignan natin. Pagkakataon na sana niya, Senator Alan Peter Cayetano, kaya lang, itotokes niya pa rin niya mo. Magandang gabi po, sir. Natatawa ako sa previous video mo na role ni Escudero, parang iiyak na si Lalay de Lima. Alam niyo, sa totoo lang, minsan pagka, yung ano kaya itong laman ng video na to? Pucha, pag pinanood ko, nag-enjoy pa rin ako eh. Nasabi ko pala to, ganun yung ko eh. Kasi makakalimutin ako eh. Buti may mga video na yan, no? Pag mga medyo thunders na tayo, wala na tayo, nagretiro na ako sa pagbablogs. Kasi magre-retiro lang naman ako pag hindi na ako makapagsalita ng maayos. Pero kung hanggang kaya ko pa. Ang sarap kasi, nag-enjoy talaga ako. Promise. Ito po ang pinakamasaya ko. Pinakamasaya kong trabaho sa lahat. Maaring mas masaya nung nag-special opera ko kasi bata pa ako noon, tsaka lakad-lakad, pasyal-pasyal. Pero ito kasi, wala kang oras eh. Kaya pasensya na kayo, minsan maaga tayo, minsan gabi na. Doon ako yung malayang-malaya ka sa buhay mo. Yung wala nagdidikta sa'yo, oras na para wala kang ka-pressure sa oras. Alam niyo po,
Kung kailan ako magkaroon ng topic, tsaka ako, hindi ko pagpipilitan, wala akong topic, tapos tapos mag-ano lang, for the sake. Kaya, ako parang isa na ako sa pinakaswerteng tao sa buong mundo. Hindi ako yayaman sa pagbablog, pero napakasaya. Ang saya lang. Grabe ka, tuso itong cheesy. Pabor muna sa DDS, tas maya-maya, pabor sa mga DDH. O, di ba? Nilalaro niya talaga. Naglalaro talaga siya eh. Pero eventually, naniniwala ako na boboto yan si Chis Escudero pabor sa atin. Kasi tatakbo yan eh. Pero lang kung ayaw niya na maging senador.